Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Talagang itong si dating Senador Sonny Trillanes, talagang hindi ito tinatantanan si Duterte at ang mga galamay, ano? Ngayon si Trillanes, matapos ma-deny yung interim request ni Duterte, ang sabi niya, susunod na diyan. Aarestuhin na diyan si Bato at si Bongo. Sigurado ako niyan. Hindi man lang nagsabing sa tingin ko sigurado siya. Sigurado daw siya aaresto si Bato kasi Bongo. Si Sara hindi niya pa raw sigurado, pero si Bato at si Bongo sigurado siya. Kasi nakita niya na yung galing siya ng ICC sa Daig. Nakita niya na daw yung mga dokumento niyan. Na talagang posible na lumabas yung arrest warrants dito kay Bato at Bongo mga first quarter o mga unang bahagi ng 2026. Hindi nakakayanin ngayong 2025. Pero sa 2026, sigurado daw yun. Ayon kay Trillanes. Kasi yung papel nila Bato at nila Bongo sa mga kaso ni Duterte kinakaharap ay malinaw. Doon sa mga kaso sa Davao, syempre involved si Bato, involved si Bongo doon. Yung naging presidente si Duterte, involved na naman si Bato at involved si Bongo doon. Paano na involved si Bato at Bongo doon sa Davao? Ay si Bato na yung chief of staff ng Davao noon. Chief of staff, chief of police. O kaya yung mga sinagawang Davao Death Squads, yung mga pagpatay sa Davao, yung mga pinagmamalaki ni Duterte na pinapatay ang mga kriminal. Kaya tahimik daw ang Davao. Si Bato ang kanyang chief of police doon. Kahit nung si Sara Duterte ang mayor, chief of police pa rin si Bato. At si Bongo naman, alalay ni Duterte. Kaya yung mga order ni Duterte, saan dumadaan? Sinong kasangkapan niya doon? Tagadala noon, taga-relay ng mensahe, taga-bigay ng reward. Si Bongo. Nang naging presidente si Duterte, ganun din. Chief of police, ay PNP chief na si Bato. Pinatupad yung organizational policy ng Tukhang. Yung pag-liquidate sa mga high-value targets. Pinangalanan na si Bato. Pinangalanan na si Bato sa mga dokumento ng ICC. Sinabi na yan ng mga abogado, nandun talaga ang pangalan ni Bato. At itong si Bongo, ayun, nandun na si Ruy Garma eh. Pagka-deny ng political asylum ni Garma sa US, tinurn over ng US authorities, pagdating dito sa immigration, dinala kaagad sa pinayagan si Garma na makapunta ng Malaysia. Kasi nandun na yung mga ICC, naghihintay. Pagdating doon sa Malaysia, kinuha ng ICC, dinala na sa ICC. At kinumpirma yan ni Trillanes na nasa ICC na si Garma. Si Garma, ang damaging niya na testimonya tungkol sa drug war ni Duterte, si Bongo. Kasi ang sinasabi ni Garma doon nang nag-appear siya sa kamera, sila yung nag-implement yung template ng Davao Death Squad, ginawa yun sa national level. At sila Garma yun. Ang nagbibigay sa kanilang order, galing kay Duterte, si Bongo. At kapag nagawa na yon, ang nagpapadala ng reward sa kanila, si Bongo pa rin. Kaya malinaw ang involvement dito ni Bato at ni Bongo. Kaya sabi ni Trillanes, yan, susunod na yan. Kalap ko na impormasyon na si Bato de la Rosa, siguro within the next few months, may issue siya na warrant. Then, hopefully sabay or probably just a little later, si Bongo. Sila yung, kasi sila yung integral elements dun sa, dun sa EJ case eh. Si Digong yung nag-uutos, si Bato yung nag-implement sa PNP, si naman yung paymaster dito sa kabila, si Bongo. So, kailangan talagang so they're all part of the stew, no? Oo. Talagang for it to be effectively, well, not effectively, but for it to happen, you need these people also, and there is
So involved talaga sila. Involved Ano talaga. ba? Oo. Kahit si Attorney Chrissy Conte. Sabi ni Attorney Chrissy Conte, si Bongo ay si Bato, kahit hindi pa na didesisyonan yung issue ng fitness for trial. Kasi si Duterte maraming issue. Una yung fitness for trial. Nire-raise na issue ni Kaufman na hindi fit si Duterte na mag-stand sa trial. Pero sabi nga nila Attorney Chrissy Conte, yung mga abogado, accredited lawyer ng ICC para sa mga biktima, ibang issue naman yung kay Duterte yung fitness for trial. Si Duterte ay akusado. Si Bato, lalabas din yan sa mga akusado. So, separate si Duterte kay Bato. Magkakasabwat sila, pero kahit may mangyari kay Duterte, anuman mangyari kay Duterte, hindi naman ibig sabihin na matitigil na yung kay Bato. Kaya nga kahit na-grant yung interim release ni Duterte, hindi naman ibig sabihin na si Bato damay doon. At yung issue ni Duterte ng fitness to stand trial, hindi kasama si Bato doon. Kaya nga ayon kay Attorney Chrissy Conte, posible na habang dinidesisyonan pa yung issue ng fitness to stand trial ni Duterte, ay lumabas din yung warrant of arrest ni Bato. Hindi yun tatapusin muna yung issue ni Duterte, saka lalabas yung arrest warrant ni Bato. Hindi yun. Gugulong ng yun. Yung kay Bato at Bongo, separate yun dun kay Duterte. Kaya yan yung nilinaw ng mga lawyers. Pero alam mo, kung sakali matuloy yan, magkakasama-sama sila doon. May common area eh. Talaga. Pwede sila magkwentuhan eh. Pwede sila magkwentuhan. I think built for 30 individuals yata yung detention center eh. So 6 lang yung occupied eh. Pagka so pwede nga sila magluto. Palagi ko paglulutuin nila si Bato yan eh. Kasi ba? hello naman sa medyo matabang yung Blood yung pagkain sa Europe. So, ito ngayon, tagaluto na si Digong. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.